Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Roman Catholic Church mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na nasa Baptist si Kristo. Again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na nasa Baptist si Kristo. So, affirmative dito si Pastor Dino Diaz ng Baptist mga kapatid, at negative naman si Brother Bonnie ng Roman Catholic Church mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, Russia TV standard rules ito. Yung rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili mo na mga kapatid bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at yun ay ituturing na pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan, at kung ang tanong ay saan mababasa, so magbibigay kayo ng talata. Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din na valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa unang cross, kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan, at sa rebuttal, pwede nang itanong doon either inilatag or hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Pinagbabawal ang anumang panlalait sa physical na anyo, at ipinagbabawal din ang mga pagmumura na alam natin mga kapatid. Pero yung mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, ay po pwede pang gamitin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng sensitive na paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit may karapatan yung tinatanong na piliin kung sasagutin o hindi. Rule number 11, disconnection time limit. So kapag na-disconnect ang ating debater, 7 minutes lamang ako maghihintay para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po ay nagmo-moderate halos 7 years na dito sa online mga kapatid. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Pastor? Wala kang audio. Nakamute ka, Pastor Dino? Yes. Ayan. Okay na. Yes, makahanap po kami. Pastor Dino, nawala yung boses mo, bro. Yes, bro. Sumasang-ayon. Thank you. At yung negative naman, sumasang-ayon ba? Yes, bro. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, at baka pwede nyo ding ikwento kung paano nagsimula ang debate na ito at hamunan na ito. So
Unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka, Pastor. Isang mapagpalang araw, umaga, tanghali sa atin lahat at gabi kung saan man po naabot na itong ating live na ito. Ako po si Pastor Dino Diaz o tawagin pong Dino Diaz o Brother Dino Diaz. Ay nagkaroon po ng hamunan tungkol po sa debating ito. Ay hindi ko lang alam kung anong pinag-usapan ni Pastor RA no, at ni Brother Bonnie. Pero sabi sa akin ni Pastor RA na mayroong naghahamon sa'yo. So sabi ko, sige Pastor, kahit sino. So dahil nga po sabi daw ni Brother Bonnie ay lalaban daw po siya ng debate. So tinanggap po natin at ayon sa amin na pagkasunduan, siya yung naghahamon, ako yung affirmative na lang po dahil papatunayan ko daw na si Kristo ay nasa Baptist at tayo po ay naniniwala mga kaibigan at kapatid no na isa lamang po yung katawan at ang authority ni Kristo ay nasa Baptist. So ayun po. At maraming salamat. Abangan po ninyo kung paano po natin i-construct at paano natin tindigan itong paksang ito. Yan bro. That is Pastor Dino mga kapatid, ang ating affirmative. Dito naman tayo sa ating tututol naman. Pakilala ka kapatid. Ako pala si Brother Bonnie from Roman Catholic Church. So, kinagagala ko na makalaban ng ating katunggali ngayon na isang matalik mga kaibigan, si Bro Dino Diaz. At shout out sa mga CFD na nanonood ngayon, mga kapatid natin na Roman Catholic. And then sa ating mga kaibigan din na mga Baptist na nanonood ngayon. At ikagagalak ko po na makalaban ang aking kaibigan na Baptist na si Bro Dino. Yan lang po at magandang umaga sa lahat. Okay mga kapatid, so yun din yung ating negative, si Brother Bonnie. So mga kapatid, kung gusto niyo yung mga ganitong content at ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or you can comment mga kapatid at highlights or at everyone dyan sa ating comment box mga kapatid para automatic na mag-tag ang inyong mga friends sa debate na ito. At syempre mga kapatid, mamaya magbabasa ko ng ilang comment pagkatapos ng kanilang cross-examination. So babasahin ko kung ano yung tingin nyo sa nangyayari na sa debate. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. So again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na nasa Baptist si Kristo. Pastor Dino Diaz ng Baptist, 10 minutes. Your time start now. Okay, so ulitin isang magandang umaga at tayo po ititindig na si Kristo ay nasa Baptist. Bakit? Una, pupunta muna tayo sa secular na batayan, katulad na lamang ng Collins Dictionary, ay titingnan po natin, what is a baptizer? Yan ang sabi niya. What is a baptizer? Itong paliwanag niya, or baptizer, someone who baptizes. No? Sabi niya, yung tao o yaong mga nagbabautismo mo, yaong mga nagbabautismo, no, ay tinatawag na baptizer. So dito naman po kay AI, para po masupport po ito ang Collins Dictionary, titingnan naman natin yung kanilang pagsasummarize ng salitang baptizer. Sabi niya dito, ang tanong ko, yun bang baptizer, yan ba ay Baptist? Ang sagot niya dito ay yes. The words are related but have distinct meaning. Correct. So magkaiba po yung meaning pero isa po ang tinutukoy. A baptizer is someone who performs the act of baptism while a Baptist is a member-specific Christian. So yan yung paliwanag niya. Magkaiba yung kahulugan pero isa lamang po ang tinutukoy, Baptist o baptizer. Bakit? Katulad na lamang po ng tinatawag natin kay John the Baptist. Bakit tinawag po na John the Baptist? Sapagkat siya po ay baptizer o nagbabautismo. So, kung yun pala ang batayan natin mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, na ang baptizer ay siyang Baptist. Sabi po ng banal na kasulatan, sabi po ng mga secular na batayan. So, titingnan po natin ngayon sa Biblia kung ano po ba ang tinatawag natin na baptizer o Baptist. Dito po, titingnan po natin sa Matthew, sa Book of Matthew, sa Book of Matthew, kung meron po kayong Biblia, Matthew chapter 3,
verse 17. Tingnan po natin, 14, 17. Okay? Sundan po ninyo ako mga kaibigan. Sabi po dito ni John the Baptist ay ganito. Okay. Ang sabi niya, ako ang bumabautismo sa inyo sa tubig sapagkat siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu. So si Kristo daw ay magbabautismo, mga kaibigan, sa Espiritu. So dito po sa verse 11, sa katotohanan ay binautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapwat ang dumating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya, ito siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. So ginamit po dyan mga kaibigan, tandaan po natin sabi ng secular, ang baptist ay siya ring baptizer. So ngayon si Kristo, no, ay tingnan po natin dito sa Greek yung ginamit na pagiging baptizer, siya yung magbabautismo. Matthew 3:11. No? Matthew 3:11. Tingnan po natin. Ang sabi po dito mga kaibigan, yung bautismo na ginamit po, no, ay baptisi. Ang ginamit po ay baptisi na ang usage ay baptist, baptized, wash. So dito pa lang mga kaibigan, si Kristo daw ay baptist. Kasi siya yung baptizer sa Espiritu, sabi ni John the Baptist. So ngayon, ano naman ngayon yung katawan na ipinangako niya sa Matthew 16:18? Ang sabi niya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ayun. So yung pangako po ni Kristo doon sa kanyang katawan, sapagkat yung katawan na yun, alam ni Kristo, mga ligtas po yun. Kaya, kahit ang impyerno, hindi mananaig dito. Bakit? Ligtas po kasi yung katawan na yun. Bakit sigurado ba natin na ligtas po yung katawan? Sapagkat ang Diyos o si Kristo mismo ang naglagay ng mga membro na yon sa kanyang katawan. Kaya kung meron mang otoridad, meron mang mga churches nagtuturo, tandaan po natin na hindi pa sila ligtas, yung church nila, hindi yon otoridad ni Kristo at hindi yon kay Kristo. Sapagkat nasisiguro po ni Kristo na baptist, na baptizer, na yung kanyang katawan ay mga baptist din po, mga kaibigan. Bakit? Tingnan po natin ang nasusulat sa banal na kasulatan sa unang Korinto chapter 12 verse 13 to 18. Tingnan po ninyo. 1 Corinthians chapter 12 verses 13 to 18. Ito po ang ating mababasa. Tingnan po natin. For by one Spirit are all baptized in one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been, sabi, all made to drink and to one Spirit. Anong sabi? Yung katawan daw po ay baptized. So ano yung katawan? Yung katawan ni Kristo. Titingnan po natin sa Greek, ay summa ibaptistemen. Yung katawan po dito ay summa ibaptistemen. At ang ibaptistemen, mga kaibigan, ginamit po dyan, baptist, baptized, in wash. So yung katawan na pinangakuan ng Panginoong Hesukristo na kahit pintuan po ng Hades ay hindi mananaig o hindi makakatalo dito. Bakit? Alam ni Kristo na yung katawan na baptist na yun ay mga ligtas yun. Tuloy po natin sa 14. For the body is not one member but many. If the foot shall say, because I am not, the hand I am not of the body, is it therefore not of the body? So magkaiba-iba palang functions. No? 16. If the ear shall say, because I am not the eye, I am not the body, in of the body, is therefore not of the body.
17. And the whole body, ito and the whole body, where an eye, where with the hearing, and the whole were hearing, we will be smelling. 18, ito na. But now, ito maganda sigurado. Bakit? Hindi tayo mapapahamak na yung mga baptist po, hindi mapapahamak sa katawan ni Kristo. Ang sabi, but now, hath God set the members, Diyos daw po nang set ng members, every one of them in the body as it hath pleased Him. See? Sasamahan talaga ni Kristo yung kanyang mga membro o yung kanyang katawan sapagkat ito po ay nagagalak ang Diyos po sa mga ligtas. Nagagalak po ang Diyos sa mga membro na mga ligtas sa bahagi ng kanyang katawan. So tanong, sinamahan ba ni Kristo yung church na yon na magpakailanman ay hindi niya iiwanan? Tingnan po natin sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Ito po ang ating mababasa mga kaibigan. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ang ganda Goye, tinuruan niya. Sino po yung inutusan niya? Of course, yung mga haligi, mga baptist, of course. Bakit? Haligi po ito sa church Tingnan nyo mamaya, babasahin ko. No? Go ye therefore and teach all nations, ano daw? Baptizing them. Ano daw po? In the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Ano sabi daw? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Ginamit pa dito mga kaibigan, ibaptizon to. Ibaptizon to, which is baptist pa rin. Ibig sabihin, lahat ng mapangaralan, lahat ng napailalim sa batas, napailalim sa authority ni Kristo, ay mga baptist. Gets ninyo? Lahat po dito yung mga baptist. Ginamit din po sa Greek 9:07. Anong sabi? Baptist, baptized in wash. Sa makatuwid, yung katawan na kay Kristo, nahugasan, nabautismuhan, ano daw po? Nabautismuhan, nahugasan, at baptist. Yan pala yung tinutukoy dito. Ay, tuloy po natin sa 20. Ano naman yung pangako ni Kristo doon sa mga nilinis niya, sa mga hinugasan niya, no? Na kung saan namatay ang Panginoong Hesukristo para sa kanyang katawan. Alright? So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong. Brother Bonnie ng Catholic, 7 minutes ito. Your time start now, bro. Okay, una-una sa lahat. Magpapalang araw po sa ating lahat, sa ating mga viewers. Unang tanong ko sa iyo, bro Dino. Sinasabi ba ni Kristo nga nasa baptist siya, yes or no? Yes. Sapagkat si Kristo, sagot, yes. Sapagkat sinasaksihan po ng mga alagad in unang Juan 1:1 hanggang 4, nang sabi, yaong aming narinig, yaong aming nakita, yaong aming sinusulat, at yaon aming binabalita sa inyo. So sa makatuwid, pag nakasulat sa Next Biblia, question. Brother Bonnie, 20 yan yung seconds. narinig niya kay Jesus. Okay, ginamit mo yung Juan 1:1. Mababasa ba dyan na nasa Baptist Church si Kristo? Yes or no? Yes, included po as general. Bakit? Yaong aming narinig, nakita, nabalitaan, isinulat ng aming kamay, ay siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo'y magkakaroon po ng pakikisama. Kaya kung nasusulat po sa unang Corinto chapter 12 verse 13, narinig ni Apostol Pablo ayon po sa balita ni Kristo sapagkat sabi, yaong Next aming question. narinig at 20 nakita. seconds. Okay. Okay, sinabi mo yes, mababasa. Pag babasahin ko sa Juan 1:1 na hindi sinasabi ni Kristo nasa sa Baptist Church sa amin, bubang nagkamali ka, yes or no? Ano? Sapagkat nababasa po sa Biblia, kasi ang paksa ayon sa Biblia, yaong aming narinig. Ano yung narinig po ng mga alagad? Yaong kanilang isinusulat at binabalita.
Saan po mababasa yung nasusulat? Mababasa po natin sa unang Korinto chapter 12 verse 13 to 18, mababasa po natin sa Matthew 16:18, mababasa pa po natin sa Ephesians chapter 3 verse 21. Church by Christ throughout all of ages. At mababasa po natin sa Matthew chapter 3 verse 11, Jesus Christ himself baptized. Next question. Okay, Mr. Moderator, pwede ba basahin niya kasi sinabi niya na nasa baptis si Kristo. Sinabi niya, yes, mababasa nasa baptis si Kristo. Pwede bang magbigay siya ng isang talata nga litra por litra verbatim na nagsasabi na si Kristo nasa Baptist Church? Okay, Pwede bang makalatag ka ba ng question yan bro, pwede ba daw? Bro Dino. verbatim? Mababasa po natin dito po Verbatim, sa Okay na. ako na bahala. Okay, ako na bahala. Pwede daw, pwede. Mababasa po natin sa Matthew chapter 3 verse 11. Nakalagay po dito mga kaibigan, no, ay baptistisi. Sino yung baptistisi? Kung balikan po natin sa Jess, 9 to Jess, yan po ay si Kristo. Kaya ginamit po ang usage niya po dito, baptize in wash, litra po Next litra, question. baptize talaga si Kristo. Next question. Okay, ginamit mo yung Mateo 3:11. May mababasa ba dyan litra por litra? Yes or no? Yes, mababasa po natin litra por litra, kaya ginamit po dito ay baptisi. No, baptisi na ginamit po dito ay Greek 907, no? Greek 907, ang nakalagay po dito ay baptize in wash. Siya lang makapaghugas, siya makapaglinis, at siya po ay baptist. Next question please. Okay. Next question. Sinasabi mong mababasa ang baptist yan ba ang kahulugan na nasa baptist si Kristo? Yan ba ang kahulugan sa Yes. baptist? Yes, Jesus Christ himself baptized. Therefore, siya ang ulo. Natural nandun sa kanya yung katawan. Kaya mababasa po natin doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, summa e baptistemen. Yung summa e baptistemen doon, katawan mismo ni Kristo. Baptist yung ulo. Nabasa natin sa Matthew 3:11. Nabasa po natin sa 1 Korinto 12:13. Baptist din yung katawan. O, tamo, litra por litra lahat. Next question please. Okay, sinabi mo na yung kanina sinabi mo na ang mga ligtas kailangan bautismuhan. Ang tanong ko sa iyo, need pa bang bautismuhan si Kristo para maligtas? Yes or no? Okay, that's not applicable. Bakit po? Hindi pwede i-apply No. na si Kristo po ay Bro, maligtas. time stop mo na. Bro Bonnie, mag-object ka bro ha, para mas clear bro. Diction, may categorical yung question ko . Okay, so yes or no to, Pastor Dino? Okay, 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Okay, hindi po kailangan na si Kristo ay maligtas sapagkat nga siya ay salvation. Jesus, it means ay Yeshua, salvation. Next so, question. hindi siya iligtas, siya 10 salvation. seconds. Next Next question. question. Okay. Premise muna. Sinasabi mo na kanina nga yung mga niligtas, need bautismuhan. Si Kristo bautismuhan . Sa binasa mo kanina sa Mateo 3:11. So, ibig ba sabihin nga need maligtas ni Kristo dahil bautismo siya? Yes or no? Ito po aking sagot. No. Ito yung sagot ko, no. Bakit? No. Wala po akong sinabi according sa presentation na need ang bautismo sa mga naligtas. Wala po akong sinabing ganon. Kundi ang pinapatunayan ko na si Kristo po ay nasa baptist at si Kristo po ay baptist. Yan yung malinaw sa tinitindigan ko. Ang tawag dyan ay diversion tactics out of topic. Next Next question. question please. Okay. Dahil sinasabi mo kanina yung sa presentation mo, yung pag-present mo, sinasabi mo na need bautismuhan, yung mga ligtas para maligtas. Itong yung mga ligtas need bautismuhan sa baptist. Ang tanong ko sa iyo, sinasabi ba ni Kristo na bautismuhan mo ako para maligtas? Yes or no? Walang sinabi si Kristo na bautismuhan mo ako maligtas. Kundi ang sabi ni Kristo, humayo kayo. Bautismuhan ninyong lahat ng mga bansa. Sabi ni Kristo. Hindi niya sinabi, humayo kayo, bautismuhan niyo ako para maligtas. Mali. Bakit? Kasi siya nga yung salvation . Kaya, ang otoridad nasa baptist na humayo sila para kasama rin mga Roman Catholic Church, mabautismuhan din sila at maging baptist din sila. Next question please. Okay. Kanina, binasa mo Mateo 16:18. Sa Mateo 16:18, ano mababasa doon? Mababasa ba doon na need bautismuhan para maligtas sa Mateo 16:18?
kailangan po hindi mabasa yung ganon, pero ang binasa ko doon yung katawan ni Kristo. Na yung katawan doon ay baptism yun. Hindi po pag-uusap natin diyan ang bautismo. Kundi ang pag-uusap natin baptism yung katawan na yon. Kasi connected yan sa unang Korinto chapter 12 verse 13. Yan yung malinaw, mababasa na hindi matutulan. Next question please. Okay. So sabi mo kanina sa iyong presentation, sabi mo doon sa iyong reference, sabi mo, baptist is a group of a Christian. Mali ba ito o hindi? Time. Grupo po ng 7 Christian. minutes time na. Wala pa akong sinabi. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Time na bro, time na. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang cross ng negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Stella Mejo, sabi niya, tumatawa lang siya dito kay Noel Colares. Kailan naging baptist si Kristo? Nung naging tao siya or nung hindi pa siya nagkatawang tao? Shoutout din kay Denden Pensahan, common sense negative. Shoutout din kay Jericho Bricolio. Bro, Dino Diaz, ihatid mo. Ray Pilapil Jr. Palpak ang unawa ni Dino Diaz sa Greek 907. Yan ay baptism at hindi si Kristo ay baptist. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. Sino ang nagbautismo sa Mateo 3:11? Si Juan Bautista o ang Kristo Dino? Sagutin mo nga ng tuwiran. Shoutout din kay Stella Mejos. Butangi. Shoutout din mga kapatid dito kay Rem Monric. Wag mo masyadong pahirapan si Bro Bonnie, Pastor Dino. Big Boy Salinas, Baptist daw. Shoutout din kay Denden. Ayan, shoutout diha, Pastor Dino. At shoutout din kay LJ Gary Solis. Amen, Pastor Dino. Ronel, shoutout sa iyo, bro. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother Bonnie ng Catholic bilang negatibo. Your time start now. Okay, so magandang gabi, magandang umaga sa ating lahat. Napakaganda yung tanungan. So ngayon, Mateo 16:18, ito naman yung pinakakubong na verse at maraming nagko-claim nito na sila daw itong itinatag ni Kristo. So ngayon, Mateo 16:18, ang sabi dyan, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So maliwanag at malinaw, sabi ng Biblia. So wala po tayong nababasa doon sa mga nilatag ni kapatid Dino or ni Pastor Dino sa Mateo 16:18 na mayroong baptist doon. Wala po doon mababasa. Verbatim, litra po litra, wala po mababasa doon. At maliwanag po na sabi ng Biblia, yung ulo ng iglesia ay si Kristo. So kung si Kristo ang ulo ng iglesia, mahirap naman po na sa panahon ngayon, maraming mga Baptist churches ngayon nagsilitawan. Merong Open Door Baptist Church, Bible Baptist Church, Missionary Baptist Church, Southern Baptist Church, Western Baptist Church. Ang daming mga Baptist nagsilitawan. So, ang tanong ko kanina, hindi ko natanong So, i-perceive ko ito mamaya. Ang tanong ko sana kay Bro Dino kanina, ilan ba ang katawan ni Kristo? So, yun lang naman So, ang daming Baptist Church sa buong mundo. So, sa Mateo 16:18, isa lang ang itinatag ni Kristo. Singular. So, church. So, hindi po churches. So, kung Baptist po si Kristo, bakit po siya magtatag na ang daming Baptist po sa panahon ngayon? Kaya po kung ating pong uunawain at intindihin po talaga ng maayos at malinawan, kung ika-clarify po natin, si Kristo po ang ulo ng iglesia at ang itinatag ni Kristo isa lang po na iglesia, church. So, ang binasa niya kanina, napunta na sa mga ligtas, ng bautismuhan. So, kanina, binanggit niya ito kanina sa reference niya, Baptist is a group of a Christian. So, tinanong ko sana kanina, sabi niya, hindi daw niya nilatag, hindi daw niya sinabi. Sinulat ko pa nga Baptist is a group of a Christian So, kung grupo po ito ng mga Kristiyano, kailangan po ba si Kristo mabautismuhan para maging Christian? Kaya tama po yung tanong ko kanina. Kaya iniiwasan lang po niya, iniiwasan lang po ng ating kapatid, ng ating kaibigan. So okay lang po yun, kahit iniiwasan, pero naisulat ko po Now, si Kristo po ay isa po siyang nagtatag ng iglesia. Totoo yun, nagtatag siya ng iglesia, pero hindi sa Baptist Church. Ibig ba sabihin si Kristo, pag siya ay nagtatag ng Baptist Church o siya ay nasa Baptist Church, ang tema kasi maliwanag. Si Kristo ay nasa Baptist. So kung nasa Baptist si Kristo, ang tanong ko, si Kristo ba
si Kristo ba ay nakapunta na sa Baptist Church? Nakasimba ba sa Baptist Church? Oh, nasa Baptist Church siya eh. Nagsimba ba siya sa Baptist Church? Kasi nasa Baptist siya eh. Kaya gusto ko sana lagyan namin dati ng church, ayaw ni kapatid na din, no? Pero kaibigan ko naman to, pero okay lang yun. So mga kapatid, maliwanag po, ang itinayo ni Kristo, isa lang pong iglesia at hindi po madami. Oh, so sa panahon ngayon, ang daming mga nagsilitawang mga Baptist. So malinaw at maliwanag, hindi po totoo na si Kristo ay Baptist. Bakit? Nasa Baptist Church. Nasa Baptist Church. Wala naman po tayong tutol doon sa definition niya, sa mga Greek niya, wala tayong tutol doon eh. Kaya ang tema namin sana mag-abide sa tema sa susunod. Nasa Baptist Church, dapat ilatag niya yung mga ginagawa ni Kristo doon sa Baptist. Kung nasa Baptist siya. Eh, ang tanong ko, kung si Kristo ay nasa Baptist, ang tanong ko ganito, mayroon bang pastor sa Baptist na nakabuhay ng patay? Wala. Mayroon bang pastor na nakakita ni Kristo na naglakad sa tubig at nakabuhay at nagpagaling ng mga may sakit? Wala. Walang Baptist pastors na nakakita kung si Kristo ay nasa Baptist. Ito pa ang tanong ko, sana. Kung si Kristo ay nasa Baptist Church, kung nasa Baptist si Kristo, tanong, si Kristo ba ay gumagawa ba kahit yung mga Baptist na nagkasala, yung mga Baptist na nakagawa ng mga immoral, si Kristo ba ay nasa Baptist Church pa din? Yun doon pa lang parang hirap nang unawain, mahirap na intindihin yung affirmative side. Kaya po ako naniniwala na si Kristo nasa Katoliko. Yes, nasa Roman Catholic Church. The one holy Catholic and Apostolic Church. Nasa Kristo diyan. Itinatag ni Kristo yan, Mateo 16:18. At maliwanag yan na sinasabi ng Biblia na si Kristo ang nagtatag ng Iglesyang Roman Catholic Church. Kaya wala po sa Baptist Church. Kaya po mga kapatid, maliwanag at klarong-klaro, wala po siyang nailatag na si Kristo po ay nasa Baptist Church. Wala po, kaya sinasabihan ko po siya basahin, yung binasa niya ay mga Greek, yung mga presentation niya ay more on mga references lang naman at mayroon pang EI ni Mita. Gumagamit pa siya ng Mita EI, yung mga definition. Wala naman tayong tutol doon, pero ang gusto ko kasi basahin niya verbatim. Verbatim basahin niya na si Kristo ay nasa Baptist Church, nabilong si Kristo sa Baptist Church. Si Kristo po ay hindi po siya pumupunta sa mga simbahan na nakagawa ng mga immoral o tawag nito, yung kanya-kanya na simbahan. Kasi tinatag ni Kristo, Universal Church. Universal Church yung tinatag ni Kristo eh. Hindi lokal. Kaya ang mga Baptist Church ay localized kasi ang mga Baptist. Kasi dyan ako galing. Localized ang mga Baptist. Kaya po maliwanag na ang tinatag ni Kristo, hindi po localized, kundi universal. Kaya po kami mga Roman Catholic Church, naniniwala po kami na the one holy Catholic and Apostolic Church, ay ito po ay tinatag ni Kristo according po sa Biblia at mga references. Mateo 16:18, si Kristo po ang nagtatag, hindi po tao, hindi po ang pare, hindi po obispo, kundi si Kristo po ang nagtatag. Kaya nga po yung church namin hindi po naka-register sa SEC. Bakit? Kasi si Kristo ang nagtatag. Kailangan pa ba i-register sa SEC kung si Kristo ang nagtatag? Hindi na. Bakit? Kasi si Kristo ang aming founder. Siya yung nagtayo. Oo, kaya po ang totoong iglesia na itinatag ni Kristo according sa Mateo 28:19, yun nga, sasamahan ka ni Kristo hanggang sa katapusan ng mundo. Until the end of the world, I am with you always. So, yun ang promise ni Kristo sa mga churches o tunay na simbahan na tinatag ni Kristo. Hindi pala churches. Bakit? Isa lang tinatag eh. So, tayong mga mananampalataya o especially sa mga Roman Catholic Church, tayo naniniwala na si Kristo, isa lang ang tinatag ni Kristo. Isa lang ang tinatag niya, ang Roman Catholic Church. So, the one holy Catholic Apostolic Church. Yan ang tinatag ni Kristo. Mateo 16:18. Tsaka sabi niya ng Biblia, si Kristo ang ulo ng iglesia. Yun nga, ang maliwanag na sabi ng talata, isa lang ang ulo. Kasi sa Baptist, marami ang ulo eh. Kaya marami sila.
Kaya malabo, mahirap na maraming ulo si Kristo. Kaya nga, siya lang yung ulo eh. Mahirap din po, maraming katawan si Kristo. Isa lang yung katawan. Kaya po, maliwanag po mga kapatid at klaro po nga si Kristo ay hindi po nabilong sa Baptist Church. Kaya nga po, kung baptist man si Kristo, sana si Kristo ngayon ay naghari na, no? Naghari na sa mga Baptist kung si Kristo ay nasa Baptist. Bakit pa itinayo ni Kristo ang Roman Catholic Church kung si Kristo ay Baptist? Oh. Yun yung mahirap tibagin. Bakit? Kung ako ang nagtayo, siyempre bakit pa ako magtatayo ng ibang iglesia? 'Di ba? So hindi na kailangan magtayo pa ng ibang iglesia kung mayroon nang itinayo. Sa affirmative side, pinapatunayan niya na si Kristo ay nasa Baptist Church. Ibig sabihin si Kristo ang nagtayo kasi nabilong sa Baptist Church eh. So sa pagtayo ba ni Kristo, inadress ba yan sa mga pastor? Wala eh. Walang inadresan eh. Wala tayong birbati mababasa na pastor ang inadresan sa pagtayo ng iglesia. Wala. Mga kapatid, ang sabi ng talata kasi, Matthew 16:18, maliwanag, isa lang ang iglesia. Isa lang. Isa lang itinayo. The One Holy Catholic and Apostolic Church. Siya yung official na pangalan ng Roman Catholic Church. Kaya mahirap po talaga intindihin kung hindi po tayo nakakaunawa sa totoong aral. Mahirap po talaga intindihin. Bakit? Kasi ang totoong aral, mababasa, verbatim sa Biblia. Hindi lang sa referensya, kung hindi sa Biblia po talaga. So, yun nga, mga kapatid, mahirap po basahin, wala pong nabasa. Yun nga, naghahanap ako ng verbatim litra por litra kanina. Wala pong akong narinig, wala po akong nadinig. Kahit isa man lang talata na si Kristo ay nasa Baptist Church. Nabilong siya sa Baptist Church. Wala. Ang narinig ko kanina, mga definition lang sa Greek o mga meaning lang. May nabanggit pa sa Baptist sa grupo pa Christian. Kaya nga po, tama yung tanong ko kanina, si Kristo ba baptismuhan para mamimbro o kabahagi ng grupo ng mga Kristiyano? Sabi niya, hindi daw niya nilatag at hindi daw kailangan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Dino ng Baptist, your time start now. Okay, una kong tanong sa iyo, Bro Bonnie, sabi mo gumamit ako ng mita at hindi mo 'yon tinututulan at sinabi mo pa agree ka po doon. So sa makatuwid, dahil agree ka doon, Brother Bonnie, na yung Baptist ay baptizer. Tama ba yung pagsang-ayon mo na 'yon sapagkat hindi mo tinututulan, sabi mo, at agree ka doon? Tama bang pagsang-ayon mo doon? Yes or no? Tama. Bakit? Kasi definition yun eh. Ang mga Katoliko nagbaptismo din eh. Nagbaptismo din yung mga Katoliko eh. Kaya ang tema kasi natin nasa Baptist Church si Kristo. Mahirap naman i-consider mo na si Kristo ay ibig sabihin pag nagbaptismo si Kristo nasa Baptist Church. Wala ganun Okay, mabasa. sunod na tanong, sabi mo ay agree ka na ang Baptist ay siyang baptizer. Tanong, si Kristo ba ay baptizer ayon sa Biblia, yes or no? Baptizer si Kristo pero hindi siya Baptist. Wala siya nabilong sa Baptist Church. Baptizer siya, nabaptismo siya. Mabasa yan verbatim pero hindi siya nabilong sa Baptist Church. Maliwanag yun. Next question. Okay, sabi mo ay baptizer siya o Baptist. So sa makatuwid, yung baptizer sabi mo na ay Baptist, ay agree ka na hindi ka tutol at yun ay Baptist, sabi mo. So sa makatuwid, tama ba yung sagot mo na si Kristo ay baptizer sapagkat siya ay Baptist, yes or no? Tama yung sagot mo, yes or no? Tama nga kasi bakit hindi nga siya tama nga baptizer si Kristo pero hindi siya nabilong sa Baptist Church. Basahin mo ako verbatim litra por litra mamaya. Tatanggapin ko na si Kristo ay nasa Baptist Church. Tinatanggap ko baptizer siya, nagbabaptismo siya eh pero hindi siya nabilong sa Baptist Church. Yun ang sagot ko. Dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 na itong body na ito, bro, ay church,
Kay Kristo po ba ito at pinapatnubayan ni Kristo itong kanyang katawan na ito? Yes or no? Yes, si Kristo yan, pero hindi Hmm. pero hindi si Kristo, pero hindi Baptist Church si Kristo. Hindi yan Baptist Church ngayon na tinatayuan mo. Si Kristo yan. Pero hindi yan Baptist Church na tinatayuan mo ngayon. Kaya next question. Okay. Sabi mo, yes, sinasang-ayunan mo na si Kristo ay nasa kanyang katawan sa unang Korinto 12:13. Ginamit kasi dyan sa katawan, bro, ay summa ibaptistimen. Yun bang salitang ibaptistimen? Ginamit ba dyan sa usage sa Greek 907 ang salitang baptist, yes or no? Ginamit yan, pero wala Objection, kang moderator. Ginamit nga. Objection. Yes or no? Yeah. Ang- Categorical po, yes or no? Okay, Yung so aking ang question. categorical dito, bro, yes or no, bro? Bonnie, Sige. pili mo na, yes or no? Ulitin Yes, ko. Yes, Tama. yes. Yes. Proceed, Ginamit proceed, niya. proceed. Pwede na ako sumagot? Proceed. Ginamit mo dyan sa usage, pero wala kang mababasa sa usage kahit pa halongkatin mo lahat ng Greek dyan, mga meaning dyan, ano bang mga usage dyan, mga definition dyan, kahit halongkatin mo, wala kang mababasa doon na si Kristo ay nasa Baptist Church. Wala kang mababasa ganun. Kung may babasa ka, talo na ako. Next question. Okay. At sabi mo, si Kristo ay baptist sapagkat siya'y nagbabaptize, baptizer, sabi mo kanina. At sabi mo, si Kristo ay nasa kanyang katawan sa unang Korinto chapter 12 verse 13 at nabasa nga doon yung i-baptistimen ay baptist at nabasa po sa suma ay church sa makatuwid. Confirmatory question, Brother Bonnie. Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes or no? Tama yun. Ikaw yung mali. Yes, tama yun. Yes, tama yun. Pero ikaw lang yung mali. Mali yung paggamit mo. Kasi yung mga definition mo, wala kang mababasa doon according sa Tima na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Walang mabasa ganon. Yung definition mo, wala ka tayong tutol doon. Pero yung basahin mo doon sa usage mo na Kristo nabilong sa Baptist Church at aaminin ko mali ako. Sunod na tanong, sabi mo, wala kang tutol sa definition at ginamit na mga Greek at sinabi mo rin, si Kristo ay Baptist at sinabi mo rin, yung church doon na katawan ay Baptist at sinabi mo rin, nabilong si Kristo sa kanyang katawan. Confirmatory question, tama ba yung sagot mo o mali? Totoo ngayon, tama nga yung sagot ko. Bakit? Ikaw lang yung mali. Bakit? Mali yung sa'yo kasi wala kang mababasa doon sa usage mo, sa definition mo na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Kaya balik ka sa Tima. Yeah. Next question. Follow-up question. Titindigan mo ba hanggang matapos ang debate na sinabi mo si Kristo ay nabilong sa Baptist at sa kanyang katawan sapagkat siya din ay Baptist at sabi mo hindi mo tinututulan yung mga ginamit kong referensya? Manindigan ka ba manindigan ka ba doon sa tinitindigan mo at sagot mo na yon hanggang matapos ang debate? Yes or no? Hindi ko titindigan na si Kristo ay nasa Baptist. Pero yung binasa mo doon, yung mga binasa mo doon, yun ang titindigan ko. Yung mga sagot ko doon. Pero yung sabi mo na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church, si Kristo ay nasa Baptist Church, hindi ko titindigan. Kaya mali yung ano mo. So sa makatuwid, nagsisinungaling ka kanina nung sinabi mo si Kristo ay nabilong sa kanyang katawan at yung katawan na nabasa natin ay Baptist at ang nabasa natin na si Kristo ay baptizer, na-agree ka na siya ay Baptist. So sa makatuwid, binabawi mo na yung sagot mo sapagkat yun ay mali, yes or no? Ay, hindi ko binabawi. No, Ah. mali. No. Bakit? Ang sabi ko sa iyo, agree ako sa mga definition mo, pero yung sabi mo kanina, si Kristo ay Baptist, hanggang matapos ang debating ito, titindigan ko. Hindi ko matitindigan. Bakit hindi Baptist Kristo eh? Hindi siya nabilong sa Baptist Church. Baptizer siya, pero hindi siya nabilong sa Baptist Church. Ulitin ko, wala kang mababasa sa usage sa mga ginagamit mo sa Greek definition na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Kaya basahan mo ako at mag-admit ako na mali. Next question. Next. So yung sinabi mo kanina na si Kristo ay nabilong sa kanyang katawan, na yung katawan na yun ay Baptist, mali ba yung sagot mo kanina o tama yon? Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Sabi ko, agree ako sa mga talata. Bakit niya haluan na si Kristo ay nabilong sa Baptist? Sabi ko, baptizer na si Okay. Kristo. Tutol doon. Bakit niya ako paaaminin na hindi ko Okay. naman yan? Pastor Dino, may counter objection ka ba doon?
Ang counter objection ko, moderator, base po sa complaint niya, hindi niya kina-counter yung aking tanong sa kanya. Okay. Wala siyang reklamo doon sa tanong ko, malinaw, kundi nag-ano lang siya, ng paliwanag lang siya. So, Okay, so ganito, valid po. wala naman problem doon sa doon sa pag-respond, Brother Bonnie. Parang sagot mo lang muna din doon, 'yon. Ganito na lang, paulit na lang ng tanong Pastor Dino, tapos tingnan natin kung pwede kang gumamit ng 10 seconds bro ha, kung merong problem sa tanong ni Pastor Dino. Pastor Dino, paulit na. Kasi, okay, ulitin natin, dapat masagot ni Bro Bonnie yung kanyang tanong ng una, sagot ng una. Sabi niya, kanina, ay si Kristo daw po ay nabilong doon sa kanyang katawan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. At binasa po natin yung summa baptistemen, which is baptism, at nabasa natin sa Matthew 3:11, si Kristo din po ay baptist sapagkat siya baptizer, sabi niya. So, ang tanong ko ay ito. So, sa makatuwid, Brother Bonnie, hindi mo ba binabawi yung sagot mo na yon? Yes or no? Ay, hindi ko yun binabawi. Bakit? Mali nga yung paghaluan mo. Hinahaluan mo kasi. Hindi ko binabawi ha. Ulitin ko. Sumagot ako. Hindi ko binabawi. Bakit? Hinahaluan mo kasi na si Kristo ay nasa Baptist Church. Hindi ko binabawi. Agree ako na si Kristo ay Time. Okay, so dyan nagtatapos ang first part ng ating debate. So, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay LJ Gary, mga kapatid. Sabi niya dito ay nahihirapan na si Brother Bonnie. Reggie de la Cruz, magpabautismo si Jesus pero hindi pumasok o manib si Jesus sa grupo ng Baptist na tinutukoy ni Dino. Shoutout din kay Pastor Ken Condino. Agree pala sa definition. Di sang-ayon. Sang-ayon nga. Hahaha. Shoutout din mga kapatid dito kay Rem Monric. Haha, wala na. Tapos na. Nag-agree na. Ray Pilapil Jr. palpak ang unawa mo Dino sa 1 Corinthians 12:13. Yan ay binautismuhan o baptize, adjective at hindi noun. Shoutout din kay Kapunay Wenjen. Pildi na ka Bonnie. Rem Monric, wala na. Sako na si Bonnie. Shoutout din kay Estela Mejos. Hahaha, kuyawa ni Modino. Oy. Bene Adolfo, hindi sinabi ni Kristo na baptist siya. Explanation lang yan ng mga baptist. Shoutout din kay Marilyn, hindi ayon sa kasaysayan at paniniwala ng mga baptist, ang simbahan ng baptist ay hindi direktang itinatag ni Kristo bilang isang denominasyon. Ang mga baptist ay nag-ugat sa mga kilusan ng mga ribulto sa Europa noong 17 siglo. Shoutout din kay Denden, pensahan maunay resulta sa sigig cutting sa Bible School. Jmar Cruz, wag pong magtalo about sa personal ng tao. Ang aral po ang suriin nyo. Wag naman po ang pag-uugali ng bawat kaanib sa iba't ibang uri ng iglesia o relihiyon. Ayun. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Dino ng Baptist, your time start now. Okay. Ngayon po mga kaibigan at kapatid, nakikita po ninyo ang flow ng Moderator. aming pag-uusap. Moderator, objection sabi. Okay. Hindi pa ako nakapag-stand. Bakit sa kanya lahat? Mali ata yung bro siya. Hindi bro. Wala pa Tapos akong ka na bro. Tapos ka na bro. Kaya ka tinatanong kanina. Rebuttal na tayo. Sa rebuttal na to. Okay. So rebuttal ito bro. Pagkatapos nito ikaw mag-question tapos ikaw naman Okay. mag-rebut. So proceed Pastor Dino, 10 minutes rebuttal. Ayun, maraming salamat mga kaibigan at kapatid natin kay Kristo kung napapansin mo. Nandun yung tinatawag nating false dilemma of argument ni Brother Bonnie. Bakit? Dinamay niya po yung church, yung Baptist Church. Hindi po yan yung paksa. Pero susundan kita dyan mamaya. Pero pupunta muna tayo po sa rebuttal ayon sa sagot niya. So kung hindi siya tutol daw sa mga ginamit nating references, iba sa kanya walang ginamit na references, ang ginamit niya differences. So wala, diferensya, hindi referensya. Iba ang referensya sa diferensya. Kaya ang ginamit natin ay referensya, hindi diferensya. Ngayon, tinanong po natin, ayon po sa references, yung Baptist daw po ay sharing baptizer. Agree ka ba dito, Brother Bonnie? Yes or no? Yes, agree siya. Wala daw siya tutol doon. Okay. Kung ang Baptist ay baptizer, si Kristo ba ay baptizer ayon sa Biblia? Yes or no? Yes, wala daw siyang tutol. So sa makatuwid, agree ka na ang baptizer ay baptist at si Kristo ay baptist sapagkat ay baptizer? Yes or no? Yes.
Tapos ang debate. Ikalawang punto. Ikaw po, si Kristo ba ay nasa kanyang katawan? At na siya ang ulo ng kanyang katawan? Agree ka ba doon, Brother Bonnie? Yes or no? Sagot niya, yes. Agree. So dito po sa unang Corinto chapter 12 verse 13, ginamit po dito sa Greek ay soma ibaptistemen. At ang ibaptiste, ang soma po ay ang church, ay ang katawan. At ang ibaptistemen po ay baptist. So agree ka ba dito na nakalagay sa Greek dito ay baptist, ang tinutukoy doon sa katawan? Yes or no? Yes, agree daw siya. So sabi mo, kako, si Kristo ay baptist sapagkat siya ay baptizer, at si Kristo ay nasa kanyang katawan sapagkat siya ang ulo. At sabi mo rin ay ang katawan at ang bautismo, sumai baptistemen, yan po mga kaibigan, no, ay ang baptist. Agree ka ba dito at hindi mo tutulan? Yes or no? Yes daw, agree. Tapos ng debate. Unang tindigan pa lang sa tanungan, talo na siya. Pero yung ating presentation, walang may nagalaw kahit isa. Bakit? Hindi niya tinututulan. Okay? Hindi niya tinututulan. Bagos nagtayo siya ng panibagong paksa, itinayo niyang Roman Catholic Church na itinayo ni Kristo. Wala naman tayo roon. Pwede nating pag-usapan sa ikalawang pagkakataon, sa ikalawang paksa. Sakali. Pero dito tayo focus sapagkat ito sa nagibain mo iwala eh. Ngayon, nagtataka po ang mga membro ng TV diyan sa comment section. Sino bang membro ng TV? Sino ba nanonood sa TV? Ang pastor ay TV. Paano ikayan adjective yan, hindi po yan noun. Mata mo pa naging adjective yan. Verb yan. So tanong, verb can be used as a noun? Yes. According po sa prinsipyo ng Gerund. Pag-aralan po natin. Kulang kayo sa research, wag puro TV lang ha. Mag-Google din kayo. Ito, ang sabi po dito, Gerund grammar, a form that is derived from a verb but that function as a noun. Gets? Bagkos, sabi dito, siya po ay verb, bagkos ang function niya ay a noun. According po sa Gerund principle ng grammar. Aral kayo muna. Ngayon, kaya nga tamang-tama, yung ginamit po doon sa Matthew 3:11 ng pagiging baptizer at saka sa Matthew chapter 28 verses 19, then sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, ginamit po doon sa usage, baptize, in wash. Bakit? Multi-application. Nako naman. Kailangan pa talaga mag-aral. Ngayon, ginamit ni Brother Puni, hindi naman namin paksa itong Hindi naman namin paksa ang Roman Catholic Church eh. Bakit hindi pwede maging Roman Catholic Church si Kristo? Bakit? Unang dahilan, pag sinabi pong Catholic, universal. So kung ang katawan ay universal, ang ulo universal din, edi mas lalong marami. Kasi pag sinabi mong universal, many members. So pag sinabing mong Roman Catholic Church din ang ulo, many members din ang ulo. Ang tawag ay serpente. Maraming ulo. So, hindi siya pwede maging Roman Catholic Church. Wala siyang kinalaman o wala siyang relasyon sa Roman Catholic Church. Sapagkat ang Roman Catholic Church ay pinagtulong-tulungan lamang yan doon sa Apostles' Creed ng ni Clement H. Crook ng mga hindi kilalang obispo at rejected pa yun. Yan yung unang punto. Ano siya? Company siya, hindi talaga siya tatag ni Kristo. Company. Ibig sabihin ng company, pinagtulong-tulungang mabuo. Ayan po. Kaya mali po. So, yan po ang aking tinitindigan. So ngayon, pangatlo. Saglit lang bro, Rasha, pwede ba? Okay.
So, shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. Shoutout kay Reggie De La Cruz, kay Denden Pensahan, Joey Basa, shoutout din mga kapatid kay Bro James at Pastor Rayan Fuentes. Shoutout sa iyo. Brother Erwin Beraques, Brother Ray Pilapil Jr. ng MCGI. Shoutout din kay LJ Soles mga kapatid. Shoutout din kay Raymond Rick. Ayan. Pastor Ken Condino mga kapatid. Shoutout sa kanya din dito din kay Ivan Nakua. Ayan, shoutout mga kapatid. At meron tayong 100 live comments ngayon mga kapatid. At shoutout sa inyong lahat. So, please share Okay, yung bro. ating live streaming. Ayan, so nakabalik na. Pastor Dino, proceed. Ayan, tulad po ng aking sinasabi kanina, si Kristo po yung ulo po ng Baptist sapagkat mababasa natin sa 1 Corinthians, Colossians chapter 1 verse 18, siya po yung ulo ng iglesia. Then mababasa po natin sa Galatia chapter 2 verse 9, yung mga apostol ay haligi po ng kanyang ng katawan. So, at ang pangako ni Kristo sa Efeso chapter 3 verse 19 to 21 nating basahin upang lubos po nating maunawaan mga kaibigan at kapatid natin diyan kay Kristo, ang hindi na itutulan ni Brother Bonnie mula kanina ay dapat matutulan niya sa pagkakataong ito. Antayin po natin. Sabi po dito mga kaibigan, unto Him be glory in the church by Christ, Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. So yung church daw po, na kay Kristo, sa pamagitan ni Kristo, ay umiiral sa lahat ng kapanahunan. Kaya tama po mga kaibigan, itong mababasa po natin kanina sa Matthew 28 verse 20. Anong sabi? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Anong pangako? And lo, I am with you always, even unto the end of the world, Brother Bonnie. Kaya hindi siya pwede maging Roman Catholic Church. Baptist ang ulo, Baptist ang katawan. Bakit? Kasi sabi ni Kristo po mga kaibigan, sa banal na kasulatan ay likeness tayo ni Kristo. Likeness. Kung likeness tayo ni Kristo, no? Hindi siya pwede maging ano. Dapat kung Katolik ang ulo, Katolik din ang katawan. Hindi pwede. Marami yung ulo niyan mamaya kasi ang Katolik ay universal. Hindi pwede. Pero kung Baptist yung ulo, Baptist ang katawan, nako, fix na fit, fit na fit, totoo. Nakita po ninyo? Kaya po mga kaibigan, no, at kapatid, sa pagkakataong ito, hindi man lang nakapuntos at hindi po napamalian ang ating tindig. Kaya lahat, natutol po sa pagkabaptis ni Kristo, hinahamon ko talaga, patunayan yung hindi baptis si Kristo. Ayon po sa Biblia at mga referensya na nasusulat sa banal na kasulatan. Tutol po ako. Ayan, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, no, dito po sa sabi niya kanina, kung si Kristo ay baptist, bakit marami namang mga pastors daw po ang mga immoral? Bakit sa Katoliko wala bang mga adik, wala bang immoral? Marami. Pero ang ating tinitingnan ay hindi po yung otoridad, hindi yung kasalanan, kundi doon po sa otoridad na pinamamahalaan ng ating Panginoong Hesus. Kung pare lang po, ang dami adik, rapist din po. Pero hindi po ako tumitingin doon, Brother Bonnie. Hayaan natin yung pagkakamali nila. Doon tayo sa authority na ipinapangaral nila. Kasi hindi naman mga perpekto, mga tao po yan. Kaya hindi tayo doon sa personal. Doon tayo sa tinuturok aral. Kasi kung doon tayo nakabatay, sinisiguro ko, sa Roman Catholic Church, walang matirang membro dyan. Kung sa tao sila nakatingin. Ganun po. Kaya gayon pa lamang mga kaibigan. Sabi niya pa, sa Matthew 16:18, singular pong itinayo. Kailangan po natin i-emphasize ng mabuti ang church, bro. May tinatawag tayong locals. May tinatawag tayong katawan o body. So tinutukoy mo body pero di mo alam ang lokal. Bakit? Tingnan mo nga sa Roma 16:16, paborito ng mga iglesia ni Manalo, mangagbatian kayo ng mga banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Maraming churches. Churches of Christ. So ano yan? Tinatag ba ni Kristo? Hindi ba kay Kristo yun? Kay Kristo yun. Bakit marami? Kasi mga lokal. Kaya bigyan mo ng distinction ang lokal at body. Kaya tinutukoy ito sa Matthew 16:18. Yan po ay body without description sa mga lugar. Kaya hindi pwede maging lokal. Sa Greek, yan po ay body. At ang body na tinutukoy sa 1 Corinthians 12:13,
Sumay baptist mean Baptist. Yan. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Bonnie ng Catholic, 7 minutes ito. Your time start now. Bro, pa-unmute bro, Bonnie. Proceed. According sa tema, nasa Baptist Church si Cristo. Nasa Baptist si Cristo. Kung nasa Baptist si Cristo, bro Dino, ito ang tanong ko. Bakit? Inaamin mo ba na walang Baptist na nakakita ni Cristo? Yes or no? Inaamin po ba? Ano? May mga Baptist na nakakita. Anong sabi po? No? Anong sinasabi ng mga alagad? Mga Baptist yung alagad eh. Yaong aming narinig. Yaong aming nakita ng mga mata. Tungkol sa buhay na hawakan. Nakasama. Abay, may nakakita talaga si Apostol. Bigyan kita ng isa si Apostol Juan. Meron. Litra por litra. Next question. Okay. Sabi mo may nakakita. Tanong ko, ikaw ba bro Dino? Sa sarili mo, nakita mo ba si Cristo? Yes or no? Yes, nakita ko through presence. Nakita ko siya through presence. Bakit? Wala naman siya physical eh. Pero through presence, yes, nakita ko si Kristo sa buhay ko. Kaya ako nanatili sa kanyang katawan eh. Kaya ako na sa kanyang katawan, at nanatili na magiging faithful po sa gawain araw-araw. Kaya, yes. Anong sabi? Anong sabi? Yaong may malinis na puso, makikita mo ang Diyos. Yun lang, kung hindi malinis ang puso mo, talagang wala kang pag-asa sa Diyos. Next question, please. Okay, sabi mo, nakita mo si Cristo through presence. Ang tanong ko, kasi ang tema, premise ito ang tema na si Cristo ay nasa Baptist. Kung si Cristo ay nasa Baptist, kasi nakita mo bro, ang tanong ko ito, kung nakita mo si Cristo, ano ang mukha ni Cristo? Inamin mo ba Anong na mukha po ni Kristo? Anong sabi po doon sa John chapter 1 verse 8-10? No one hath seen God at any time. So, it doesn't mean hindi na siya nakikita sapagkat wala daw may nakakita. Doon po sa nature ng pagka-Diyos, parang babalik tayo sa Christology nito, Bonia. No? So, doon sa nature ng pagiging Diyos niya, talagang hindi mo makikita, pero yung presence niya, makikita mo sa buhay niya. Bakit? Anong sabi? Sa Mateo 28:20, ako'y sumain yung palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. In 1 Corinthians chapter 12 verse 13, nandun siya talaga sa kanyang body. In Ephesians chapter 1 verse 21 at chapter 3 verse 21, church by Christ throughout all of ages. Dalawa yung glory doon. Glory po para sa church at glory po para kay Kristo. Next question. sabi mo, nakita mo si Cristo. Ito ang tanong ko. Kasi si Cristo nasa Baptist. Si Cristo ay nasa Baptist. Ito inamin mo ngayon. Kasi mo nakita mo, hindi si Cristo. Hindi lang, kundi nakikita ko yung kabutihan ni presence. Presence, kabutihan, righteousness, lahat po. Makikita si Kristo sa pamagitan po dyan, sa creation, lahat. Makikita po natin si Kristo dyan, ayon po sa righteousness niya. Next question, please. Sabi mo lahat nakikita. So sabi mo true presence lang nakikita mo. Sabi mo naman ngayon lahat. Ano ba ito? Lahat o true presence lang? Lahat po. Makikita po natin through presence. Ito, isa-isahin ko. Through presence, through creation, through good works. Lahat na binanggit ko, makikita po si Kristo dito. Kaya nga, pati po sa katawan niya, mga banal kayo, sabi niya sa pangangaral niya. Although hindi po banal, pero sabi niya, mga banal kayo. Bakit? Kasi inaring banal kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Ayan, yung makikita natin sa Bible. Next question, please. Ayan. Inaamin mo ba na si Kristo ay walang religion dati? Sino sabi sa yung walang religion dati? No. Sa physical po meron, kaya nga under siya daw sa mga Hudyo in Galatians chapter 4 verse Galatians chapter 4 verse 4, hindi mo nabasa po yan, under the law nga siya that time. Kaya meron po sa physical, pero po sa pagka-Diyos wala. Kasi pag sinabi mo bang religion, ay triskeya, worshiping. Yung worship kasi, or observance, yan po ang tinatawag nating religion. Mali kasi ang definasyon nyo ng religion ng pagkaunawa nyo. Ang religion para sa inyo, church eh. Kaya next question please. Ayan. Kung mali ang unawa namin sa definition namin sa religion ito, ano pala ang definition mo sa religion sa panahon mo ngayon?
Ano? Okay, hindi po sa panahon, biblical po at sa panahon ko ngayon. Hindi lang sa panahon ko ngayon, kundi biblical at sa panahon ko ngayon. Mababasa po natin doon sa Santiago chapter 1, verse 26 to 27, ginamit po ang religion po doon na Triskeia. Triskeia, worshiping, then isa pa ay observance at ritual act. Ganun po ang ating mababasa. Kaya, mali pagkaunawa nyo kasi sa inyo, ang religion ay tao. Kasi which is ang church ay tao. Ang religion po ay pinapaniwalaan ng tao. Kaya mali po ang pagkaunawa nyo. Next question, please. So, ibig sabihin ba si Kristo ay walang relihiyon? Kasi nasa baptist siya? Mali ka nga, ang physical niya before, mayroon. Kaya nga tinatawag under the law. Under the law siya, Judaism, hindi siya Roman Catholic Church. Bakit? Roman Catholic Church, wala nga sa Biblia kahit sa takip eh. Kung pag-aralan po natin ang ancient Bible, wala pong ganon. Roman Catholic Church, wala kahit sa takip, wala. Hindi masumpungan. Pero ang Baptist, biblical talaga, litra por litra, hindi matutulan si Cristo Baptist, ang Church ay Baptist, ang mga alagad ay Baptist, at lahat ng mapangaralan ay gawing Baptist. Yan ang mababasa po. Hindi gawing Roman Catholic. Next question, please. Okay, so, sabi mo, walang mababasa na Catholic Church sa Biblia. Kung may mabasa ako na Catholic, litra por litra Catholic? verbate. Catholic. Kung may babasa ako, inamin mo ang mali ka. O nagsinungaling ka. Ay, sa aminin ko na mali ako kung mababasa balik sa Greek. Katolikos. Roma, Ecclesia, Romanos, Katolikos. Letra por letra sa Greek. Hindi sa tampered na Biblia ng Roman Catholic Church na mali-mali. Kundi mababasa po sa Greek. Ecclesia, Romayos, Katolikos. Pag mabasa, magkasunod, wala pong putol. Abay, talo na ako, deklara na ni Rasha. Talo ka na ngayon, Dino, sa debating ito. Pag wala, ikaw ang talo. Ngayon, sabi mo wala. Kung may mabasa nga ako, hayaan mo ang Biblia, verbate. Ito magbigay ako litra por litra. Huwag ka magkano ng kapasunod. Kung may mabasa nga ako, inamin mo ba na mali ka? Hindi ko nga inaamin na mali ako sapagkat napakatama ako. Bakit? Ang Greek word ng Roman Catholic Church ay Ecclesia, Romayos, Katolikos. Kung mabasa mo dyan sa Greek Bible mo, Ecclesia, Romayos, Katolikos, talo na ako. So, dyan nagtatapos ang ating second cross ng negative. So, dako tayo sa negative rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Reggie de la Cruz. Ang Tagalog ng reliyon ay malaking samahan o grupo na magkatulad na paniniwala sa Diyos. Gawin sa reliyon ang pagsamba dino. Shoutout din kay Ray Pilapil Jr. Nagdadaldal to si Dino ng kamangmangan. Nasa Baptist daw ang mga apostol. 1 Corinthians 1:1-2, sinungaling ka Dino. Shoutout din kay Pastor Ken Tunoings, tanungin ng Bonnie Chappy. Shoutout din kay Denden, kay Erwin Veraces. Hindi talaga Baptist si Kristo sa Biblia at hindi ho Baptist Church ang tinayo ni Kristo. Ang mga talatang ginamit ay tumutukoy primarily kay John the Baptist kung titingnan ang Greek grammar. Shoutout din mga kapatid dito kay Bro James, matindi ka talaga Bro Dino. At shoutout din dito kay Pastor Ray Al Puentes. Hindi pwede magitin yung sinasabi niya. Mag-research ka, Bern. Nga yan. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Bonnie ng Catholic. At by the way mga kapatid, again, ang ating topic ngayon sa mga bagong pasok dyan ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na nasa Baptist si Kristo. So, Brother Bonnie, bilang negatibo, your time start now. Okay, so magandang tanghali sa ating lahat. So, klarong-klaro, iniiwasan yung mga tanong natin, iniiwasan niya. Bakit niya iniiwasan? Kasi takot siyang maipit. Takot siyang malanta yung yung kasinungalingan mga kapatid, mga kaibigan. Simple lang naman yung mga tanong ko eh. Ang sabi niya, si Kristo daw ay nasa Baptist Church. Nasa Baptist Church. Tanong, nasa Baptist. So, considered na yun, nasa Baptist Church. Considered na yun. So, kung nasa Baptist si Kristo, maliwanag at klaro yung mga tanong ko. Sabi ko, may nakakita ba ni Kristo? Ang sabi niya, true presence. At sabi niya, nakikita sa creation daw, makita daw sa lahat daw makikita. Sabi niya, true presence lang daw, gibananggit niya yung salitang lang. Alin ba ang totoo? Kaya nga, medyo nakakalito yung kanyang mga sagot. Alin ba talaga ang totoo? So, general niya yung, naging general yung sagot niya, pero sa unang tanong ay lang. Maliwanag at klaro
Binanggit pa niya kanina, gusto ko tong anuhin eh, gusto ko tong ipaulit-ulit eh. Sabi niya kaya sa referensya, baptist sa grupo pa Christian. So kung grupo itong mga Kristiyano, bakit si Kristo kailangan pa magpabinyag? O magbautismuhan? Bakit kailangan pa sa bautismuhan ni Juan kung ito, para maging grupo ng mga Kristiyanos o Christian? Kaya dyan pala, sa tindig niya, sablay na. Binanggit niya kanina yan eh. Baptist sa grupo pa Christian. Yun yung ano niya eh, yun yung ano niya, dininay niya kanina. Ewan ko anong referensya yun. Sabi na sa mga nagko-comment diyan, research. Bakit pa ako magre-research? Eh, Biblia yung tinitindigan natin eh. O Biblia yung tinitindigan din. Bakit ang baptist ba eh, biblical authority, ang authority niya nasa Biblia eh. Wala namang kayong authority sa referensya eh. Kaya nga maliwanag mga kapatid, mga kaibigan, na yung tindig ng ating katunggali ngayon, maliwanag at klaro na iniiwasan yung ating mga tanong at gibang-giba po yung kanyang tindig. Wala naman tayong tutol doon sa mga definition. Kaya doon, sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng definition kahit sa Greek, gamitin mo lahat ng Greek. Pagtulungan mo dyan sa mga kaibigan mo, mga defenders ng mga Baptist, kahit magtulong-tulong kayo, mag-research kayo, hanapan niyo ako na si Kristo bilong sa Baptist Church, na bilong. Wala tayong tutol doon sa meaning. Kahit paano pinaka-legendary nyo debaters dun sa Baptist, tawagin nyo lahat. Kung may mababasa kayo, definition dyan sa Greek nyo, kasi mahilig kayo sa Greek, punta kayo doon sa mga Greek, mga strong Greek definition, kahit yung pinaka-old na Greek, basahin nyo doon. At Hebrew, basahin nyo yung pinaka-old ha, basahin nyo. Yung definition lang na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Ang tema maliwanag, si Kristo ay nasa Baptist Church. So maliwanag na si Kristo, dapat papatunayan mo na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Sa mga tanong ko pa lang, true creation lang daw, true presence lang daw, at sabi niya, naging general yung sagot niya doon sa mga tanong ko, bakit niya ginawang general, bakit takot siyang maipit eh. Kasi wala naman nakakita ni Kristo. Kung ngayon, kung si Kristo ay nasa Baptist Church, kung hindi natin tututulan, sige, kung tatanggapin ko, dapat ito, masagot mo ito. Sino sa mga pastor o sa mga churches ng mga Baptist Church ngayon na nakakita ni Kristo actual, kung si Kristo ay nasa Baptist Church? Pag sinabing nasa Baptist Church or nabilong, nandyan si Kristo, nakikita. O nakikita. Nakikita talaga. O kahit physical, spiritual, makikita yan. O yun yung hamon ko. Kung nasa Baptist Church si Kristo, kung wala kayong mapapatunayan, wag na kayo magtindig na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Kaya yung mga referensya mo, wala akong tutol doon kasi yun naman yun ang totoong meaning eh. Wala naman tayong tutol doon eh. Pero ang gusto ko talagang makita, ang gusto kong marinig sa iyo mismo, Bro Dino, na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Kasi yun ang tema eh. Nasa Baptist si Kristo. Yun yung tema. Kaya sa susunod, abide tayo sa tema. Eh, dapat ang patunayan mo, si Kristo, bakit si Kristo bilong sa Baptist Church kasi ganito. Wala akong narinig na ganun. Wala akong nadinig na ganun. Eh kung si Kristo, kung nasa Baptist Church si Kristo talaga, kung talagang pinagdiinan nyo, bakit? Saksi ba kayo si Kristo nakabuhay ng patay? Di ba? Gidaw. Magbigay ka daw na tao. Magbigay ka ng tao na saksi. Wala eh. Sabi, true presence lang. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon, true presence lang. Kahit sa Greek, basahin mo yung Mateo 28:19. Kung may babasa ka, si Kristo ay nabilong sa Baptist Church, hindi na ako makipag-debate. Aalis ako sa Roman Catholic Church. Ngayon mismo, aalis ako. Kahit sa definition mo, lahat ng definition mo, sa Greek, yung mga talatang nilatag mo, basahin mo ako. Aalis ako sa Roman Catholic Church at pupunta ako ng Iloilo. Magsasama tayo, Bro Dino. Yun ang challenge ko. Pero, pag wala kang napatunayan, hindi ako aalis kasi hindi mo napatunayan. Ibig sabihin, palpak yung ano mo. So, definition mo, ibig sabihin ba, pag mag-baptize si Kristo, nasa Baptist Church na, nasa Baptist Church na, nasa Baptist na siya, o Baptist na siya, o yan na yung tatayuan na ngayon ng mga Baptist? Pag ibig sabihin, pag nagbaptismo or nagpabaptismo, mayroon ba ganong aral? Mayroon ng mga ibang Baptist hindi nga agree dyan nga si Kristo Baptist. Tapos mas malala pa ngayon ang tema, si Kristo ay nasa Baptist Church. Yan mas malala pa ngayon. Eh kung nasa Baptist Church si Kristo, mahirap yung ganon. Na walang nakakita. True presence lang pala.
lang pala ninyo nakikita? Bakit niyo ina-admit na si Kristo na bilong sa Baptist Church? Eh sana lahat ng mga iglesia ng mga Baptist Church ay matibay. Kasi sabi ng Biblia hindi makapanaig yung hadis eh. Ibig sabihin matibay yung iglesia yung tinayo ni Kristo o yung church na tinayo ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, ang dami mga Baptist kanya-kanya. So, ibig sabihin, hindi sila yun. Ang Roman Catholic Church Universal, pumunta doon sa mga immoral, mas lalo daw, wala daw matitirang membro sa mga Katoliko kung ganon. Sinabi ko yun na maraming mga immoral din sa mga Baptist kasi ikaw ang affirmative eh. Paano mo yun didipinsahan? Kung nasa Baptist si Kristo, dapat protektahan sila ni Kristo. Sa hindi pa nangyayari yung krimen. Kaya tinanong ko sa kayo, ang trabaho ko ay pag-iba. Hindi ko naman trabaho dito pagtindig eh. Kaya unawain natin yung tema. Kaya sabi niya, sa Katoliko, sagutin ko sa mga Katoliko daw, kung ano, mayroon ng mga paring ganun, mayroon. Yung ang pinakaunang swail, pinakaunang makasalanan, si Pedro nga eh. Yun nga eh. Pinagalitan ni Kristo. Bakit? Pinagkanulo ka ng 3 beses, sino di magalit sa'yo dyan? Ni-rebuke ni Kristo. Pinagsabihan ni Kristo. Walang church na perpekto. Kaya sa tinitindigan mo, parang si Kristo ay nasa church na perpekto. Kung perpekto ang Baptist, bakit maraming ang mga immoral nga dyan? O mga nagkanya-kanya kayo? O bakit kayo nagkakanya-kanya? Ba't iba't ibang pangalan nyo sa mga simbahan nyo kung si Kristo ay nasa Baptist? Wala akong paki doon sa mga definition mo. Kasi ang trabaho ko kasi paggiba sa tindig mo. Kaya yun, hindi mo masagot, iniiwasan mo kasi bakit? Hindi mo naman yun masagot eh. Totoo, 100% hindi mo yun masagot. Kung tutuhanin lang na pagsagot, kung totoong sagot lang, mahirap yung sagutin. Bakit? Kasi hindi naman talaga pwede si Kristo magtayo ng maraming simbahan. Isa lang kasi ang simbahan na tinayo ni Kristo. Church nga eh, naunawaan mo yung church. At isa lang ang ulo. Sabi niya kanina, mas lalong malala ng Katoliko ay universal. Universal, ibig sabihin pagkakaisa. Hindi mo nawa, wala ka kasi sa Katoliko, kaya ganun yung ganun yung unawa mo. Universal, bakit? Kasi nasa pagkakaisa kami. Kung anong aral sa isa itaas, isa din yung aral namin. Sa inyo, iba't ibang aral. Meron kayo. Kaya hindi mo naunawaan. Sa sunod, topic tayo intro church. Ako ang Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Gino, your time start now. Okay, una kong tanong bro. Meaning describe itself? Yes or no? I know. Bakit? Nag-interrupt eh. Mali. Bakit dinidescribe? Bakit pa kailangan pa i-describe? Mayroong Biblia eh. Ang batayan natin Biblia. Hindi ko dinescribe yung meaning according sa aking sarili. Kundi doon sa Biblia. Bakit? Mali yung unawa mo. Kaya magtanong ka doon sa ano mo. Okay. Sa tema. Balik ka sa tema. Okay, nagbanggit ka ng Catholic, sabi mo no. Meaning describe itself, sabi mo ay no. So tanong ko sa iyo. Kung ang meaning niya hindi magdi-describe sa sarili niya, saan mo kinuha ang pagpapaliwanag sa salitang Katoliko na pagkakaisa? Saan mo kinuha? Kung hindi Sa pwede Biblia. i-describe. Sa Biblia. Bakit sa Biblia? Kaya nga, Matthew 16:18, isa lang ang simbahan ni Kristo. Isa lang ang universal. Isa lang, church. Kaya yung mali yung unawa mo na maraming ulo ang Katoliko. Hindi porket universal, maraming ulo. Mali yung unawa mo. Okay. So dahil sabi mo sa Matthew 16:18 may universal, anong reference ang ginamit mo bro? Pwede ba magbigay ka ng kahit isang reference lang na nagdi-describe sa universal ang Matthew 16:18? Ano? Meron nga, Matthew 16:18 nga eh. Bakit ka na? Yun nga, Biblia. Objection, moderator. Biblia? Hindi ba reference? Sinagot ko na. Objection, moderator. Object muna ako. Anong objection, bro? Moderator, ang magbigay po siya ng reference na ginamit sa Matthew 16:18
na ginamit dyan na universal. Matthew 16:18, ginamit po dyan letra por letra na universal. Kung ano magbigay, basahin natin. Ganon. Okay, meron bang counter objection? Counter objection, Sir Moderator. Ang sabi ko, isa lang ay tinatawag ni Kristo, Mateo 16:18. Kaya nga, hindi ko Okay. dinescribe yon sa aking sarili itself, kundi sa Bible. Isa lang eh. Kaya hindi yan Okay. kasi hindi siya katulad. So ganito mga kapatid ha. So ang question dito yung ano naman need siya ng explanation pati yung hinahanap doon. So proceed lang sa sasagot ka ba Brother Bonnie sa hinahanap yung ano or magti 10 seconds ka? Sagot ako. Proceed. So, bili, 20 Matthew seconds 16:18. 20 seconds yan. Oh, Mateo 16:18 nga, bakit? I will build my church. Kaya si Pedro ang binigyan ng authority diyan. Si Pedro, hindi Baptist. Yun ang sagot ko. Next question. Okay. So sabi mo sa Matthew 16:18, aling nakalagay dyan? Church, verbatim, or universal? Ay, church verbatim. Ganun yun. Pareho lang yun. Oh, isa lang yun. Yung church na yun, yun yung Katoliko. Yung church na yan. Yun yung totoong iglesia yung tinatawag ni Kristo. Kaya mali yung unawa mo. So sa makatuwid, sabi mo ay church sa makatuwid, tama ba yung sagot mo na nakalagay diyang church at hindi universal? Tama ba yung sagot mo? Yes or no? Tama yung dalawa. Tama yung dalawa. Bakit? Ikaw lang yung mali. Tama yung dalawa. Church at universal. Isa lang yan eh. Kaya ang Katoliko, isa lang. Isa lang talaga ang Katoliko. Kaya nga, universal, isa. Hindi kami localized. Hindi katulad sa inyo na kanya-kanya. Hindi naman nagkanya-kanya kami. Nagkaisa naman kami. So follow-up question. Kung ang Greek word ng church ay ecclesia o ecclesia, ano naman ang Greek word ng salitang universal? Universal, pagkakaisa nga. Yun nga ay Objection, universal. moderator? Objection, Moderator. proceed. Counter. Counter ako. Moderator, hindi ko po tinatanong ang definition po ng or pagkakaisa. Ang question ko, Greek word ng salitang universal. Greek. Okay. Brother Bonnie, meron ka bang counter objection? Counter ako, Mr. Moderator. Bakit niya ako hanapan ng Greek? Eh kung paano kung may mabasa ako, aaminin niya na mali siya o talo na siya. Okay, so ganito mga kapatid, sa moderator, judgment dito, ang importante sa akin yung sa pagsagot lang ng tanong. Again, kung hindi masagot ng direkta, meron naman 10 seconds. Brother Dino, Basahin ko. wait lang bro. So, bro Dino, paulit nga yung tanong, tingnan natin kung paano i-address. Okay. Kung ang Greek word, kasi pinipilit mo, nakalagay yung dalawang universal dyan sa Matthew 16:18. Ang nakalagay lang po dyan ay church. So ito tanong ko. Kung ang Greek word ng salitang church ay ecclesia or ecclesia, ano naman ang Greek word ng salitang universal? Okay, sagot. Pagkakaisa nga, Mateo 16:18 nga, yun yung sagot ko sa iyo eh. Yung sagot ko sa iyo, kaya Moderator, I think hindi siya responsive to bro. answer my question. Bro Dino, yung sagot niya dito pagkakaisa ha. Ngayon, either that is true or not. At tinatanggap pa din niya ng moderator as a valid answer. Proceed lang, bro Bonnie. Sagot bro. Tuloy ka bro. 20 seconds. ano, sagot ko, sagot? Yes bro, 20 seconds. Yan nga, pagkakaisa nga, bakit? Kasi mahirap naman magtayo si Kristo na hindi pagkakaisa. O mahirap na magtayo si Kristo na walang pagkakaisa. Kaya kami universal, bakit nagkakaisa ang Katoliko? Hindi katulad sa iyo, hindi nagkakaisa. Next question. Sunod Last 1 minute. na tanong ay ito. Kaya ka lumipat sa Roman Catholic Church sapagkat natuto ka sa kanila na ang Greek word ng salitang universal ay pagkakaisa, kaya ka lumipat sa Katoliko dahil yan ang turo nila, yes or no? Ay, mali yung ano mo. Mali daw. No, mali yung ano. Mali. Hindi lang naman isang aral ng Objection, Katoliko. moderator. Balik na. Objection mo na. Brother Dino? Actually, moderator, nasa second round na tayo. Ang debate kasi ay investigative. Hindi po tayo na mali ang tanong. Sumagot ng direct ayon sa tinatanong. Okay, ano nga yung pagpipilian ulit bro? Eto,
Kaya ka lumipat sa Roman Catholic Church kasi in-involve mo rin kaninang Catholic eh. Kaya ka lumipat sa Roman Catholic Church sapagkat natutunan mo yung turo nila na ang Greek word ng salitang universal ay pagkakaisa, yes or no? Okay, Bro Bonnie, ang sagot mo doon ay no, tama? No nga, Proceed, bro. bakit lumipat ako, natutunan, marami namang aral ng Katoliko marami akong natutunang aral sa Katoliko Kaya mali yung unawa mo, bakit ako lumipat ito sa sagutin ng direktahan? Kasi dito ko nakita ng simbahan ay tinatag ni Kristo. Totoong tinatag ni Kristo. At nagkakaisa yung church na yun. Hindi maraming ulo. Next question. Okay, question po. Sabi mo kanina sa unang tindig, no, si Kristo po ay baptist sapagkat siya ay baptizer. At nandoon siya sa kanyang katawan at agree ka at wala kang tutol doon sa Greek 9:07 na baptist, ang suma ay baptistemen. Tinitindigan mo ba ulit yung sagot mo na yun ay tama, yes or no? Tama yun, mali yung unawa mo. Gusto kong hanapan mo, tama yun. Sumagot ako, tama yun. Bakit? Ang gusto kong makita sa definition mo, kahit pag samasamahin kayo ng mga apologetics ng mga Baptist dyan, wala kayong makita definition na si Kristo ay nabilong sa Baptist Church. Time. Pasamahin ko. Time na, 7 minutes time. So, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid, before natin puntahan ang ating final conclusion, kay Jonathan Conoy, sabi niya, Greek po kasi ang original na translation ng New Testament Scripture. Mahalaga po yun para mapatunayan ang tunay na kahulugan ng mga salita ng kanilang ginagamit, para mapatunayan kung sino ang tama ayon sa Biblia. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist, ang Greek word pala ng salitang universal ay pagkakaisa. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, lihis usapan na si Dino, anong kinalaman ng lingwaheng Greek sa usapan ninyo? Shoutout din kay Sprite White, gawa 23:11, nilatag niya, basahin nyo na lang. Shoutout din kay Brother James Orienshada, Greek word pagkakaisa. Shoutout din kay Rene Medel, the way mag-argue si Bonnie, talo na. Shoutout din kay Denden Pensahan, puro kayo Catholic, gamitin nyo pangalan ng church nyo, hindi yung puro kayo Catholic, universal ang meaning dyan eh. Kami man ay Catholic Baptist din. Shoutout din mga kapatid kay Florence Iligan Branzuela, may Baptist po dito sa amin buong family. Namatay yung tatay pero bakit nagpadasal sa pari ng RCC? Bakit po kaya? Shoutout din kay Pastor Medel, Rene Medel ng Reformed Baptist. Ang problema kasi sa Katoliko gusto makita ang tema sa talata verbatim. Kaya nga may presentation eh. Shoutout din kay Ray Pilapil Jr., Pastor Rian Puentes, context. Hindi pwedeng banggitin yung sinasabi. Bautismo, verb. Binautismuhan, adjective. Sus Mariosep, magkaiba po ang sumayaw at pinasayaw. Shoutout din kay Carl Frederick Badosa, Pope John 12, daming ni-rape. Shoutout din mga kapatid kay Joey Erever, Bonnie Culto, hina talaga ng comprehension mo. Baptist nga si Kristo dahil nagbaptize. Ayan, nga siya, baptist means person who baptize someone. Mateo 3:11. LJ Solis, pwede ba yon? Sa baptist, nagpabaptize si Jesus Christ. Tapos, Katoliko siya. Shoutout din kay Pastor Ken. Naku, sabi niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at ako tayo sa final conclusion. At bibigyan ko ng 5 minutes si Brother Bonnie sa kanyang pagiging negatibo sa paksa mga kapatid na nasa baptist si Kristo. Brother Bonnie, your time start now. Naka-mute ka, bro. Okay, so magandang Okay, tanghali muli sa proceed. ating lahat. So yan. Okay na. Okay, so yun nga mga kapatid, mga kaibigan, hindi naman puro daldal dito na gumagamit tayo ng mga referensya. Sabi ko nga, wala nga tayong tutol doon sa mga references nga. Ito si Pastorian, napakakulit, comment pa nandyan, hindi nga mabasa kasi yung mga comment ay daig pang unbeliever. Yun nga mga kapatid, hindi naman pwedeng ganon na ang Katoliko hindi nagkakaisa. Kaya nga universal ay pagkakaisa. Yun yung relihiyon o samahan na pagkakaisa. Bakit ano bang ibig sabihin ng relihiyon? Pagkakaisa. Sa pananampalataya. Pagkakaisa sa pananampalataya. Kaya nga, kung tatanungin ako, bakit ako lumipat dito sa Katoliko? Bakit? Dito ako sa pagkakaisa. Dito ako sa totoong iglesia tinatag ni Kristo. Kaya sabi ko nga, hindi nga maraming ulo. Isa nga, kaya nga tinatawag na Universal Church. Universal Church nga. Kaya nga kung pumupunta kayo doon sa mga nagkasala na mga pare,
ano na yun? Diyos na nakakaalam nun. Tama yung sabi bro Dino. Pero nabanggit ko yung kanina, dun sa mga immoral na ginagamit ng mga yung mga ginagawa ng mga Baptist pastors, ng mga immoral, kasi pagiba yung tindig ko eh. Mahirap naman yung tindigan ko yung tindigan ko yung tema, hindi ko naman yung tema. Kaya trabaho ko pagiba, kaya yung mga nanonood, nagko-comment dyan, mga uplok din yan eh. Hindi nakakaunawa. Research, ano bang kailangan kong i-research? Kasi nasa totoong iglesia ako, nasa totoong relihiyon ako, na tinatag ni Kristo. Mateo 16:18 nga eh. Si Pedro ang pinakaunang papa nga eh. Unang santong papa eh. Sabi niya, bakit maraming mga paring nagkasala? Si Pedro, unang nagkasala. Kaya wala nga perpekto. Pero mayroong totoong iglesia yung tinatag ni Kristo. Kaya kung papatunayan mo na si Kristo ay nasa Baptist Church, dapat latagan mo ako na yung mga definition na si Kristo na bilong sa Baptist Church. Yun lang naman hinahanap ko eh. Tapos ang debate. Kahit si Pastor yan, hindi yan makapagbigay dyan. Tanggal na yung buhok ko sa pagkaka-research, hindi may malatag yan. Kahit magsama-sama kayo lahat, wala kayong mailatag, wala kayong maibigay. Na yung definition sa Greek ng Baptist ay ibinipurkit nagbautismo o nabautismuhan ay nabilong na sa Baptist Church. Walang ganon. Walang ganong definition sa Greek. Kung meron, latagan niyo ako, basahan niyo ako. Lilipat ako sa inyo, agad-agad. At aaminin ko, mali ako. Pero wala kayong mabasang ganun eh. Ang mababasa niyo, si Kristo nagbautismo lang, nabautismuhan. Hindi porkit ginawa ni Kristo yan, nasa Baptist Church na siya, ganun ba? Wala ganung aral ang Bible, mga kapatid. Kaya pag sabihin ng relihiyon kasi, pagkakaisa sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya baka hindi niyo alam na ang relihiyon ay importante din yan sa buhay ng tao. Bakit ba, Bro Dino? Ligtas ka ba kung walang Baptist na relihiyon? O mabilong ka ba sa Baptist dyan? Mahirap naman si Kristo na mahirap naman ganun si Kristo ay bumaba dito at parang si Apostol Paul, ganun ang pagka-encounter, wala namang ganun nangyari. Kung mayroong Baptist ng ganun na ganung nakaranas ng ganun, pwede mo iharap sa akin yung tao na yan at ipapatunayan mo na ito ay na-encounter na si Kristo personal kung nasa Baptist siya. Kung ang mga apostolis daw, sabi niya kanina, ang mga apostolis daw ay mga Baptist. Sino sabi sa'yo? Ang mga apostolis ay mga Baptist. Hindi porket na bautismuhan, Baptist na agad. Ang tema kasi, si Kristo nabilong sa Baptist. Si Kristo ay nasa Baptist. O nasa Baptist. Kung nasa Baptist nga siya, bakit di mo kulatagan? Simple lang naman ang gusto kong madinig eh. Simpleng-simple lang ang gusto kong madinig. Pakilatag kahit isang talata, 10 talata, 20 talata. Tatagan mo ako na si Kristo ay nabilong talaga sa Baptist Church. Ay ang mga binasa mo, nagbautismo lang naman, nagbaptize lang naman. Wala naman tayong tutol doon eh. Kaya nga, sabi ko sa iyo, hindi tayo nagtima dito ng bautismo. Hindi tayo nagtima dito ng mga Baptist sa grupo of Christian. Binanggit mo yung kanina, wala tayong timang ganon. Kaya sinundan kita, tinanong kita, sabi mo hindi mo ginamit yung salitang na yan. Ito pa ang tanong ko, kung Baptist si Kristo, bakit kailangan pa niya magpabautismo kung Baptist siya? Mayroon bang ganon? Parang may sira ata ang Kristo mo. Kung ganon, bakit kailangan pa siya magbautismo kung nasa Baptist Church pa siya? Di ba? Okay, so dako tayo sa affirmative final conclusion mga kapatid sa kanyang paksa na nasa Baptist si Kristo. Pastor Dino Diaz ng Baptist, your time start Ayan. now. Thank you. So nakikita nyo naman mga kaibigan, yung flow po ng pag-uusap mula unang tindig, pangalawang tindig ko, wala talagang may nasira po doon. Kasi ayon nga sa kanya sa tindig ko, wala naman siyang tutol doon. Isang ayon naman siya doon sa mga ginamit kong mga definition, sa ginamit kong mga talata. So ano ngayon ang ginagawa kung wala kang tutol po doon? Dapat sang ayunan mo na lang, hindi ka naman pala tutol doon. So, hindi ko naman, magkaibigan kami ni Bro Boni, pero kine-question ko po yung knowledge niya regarding po sa hermeneutics. At lalo na sa paggamit po ng Bible. Kasi tinanong ko, meaning describe itself? Yes or no? No. Saan ka nakakita na ang meaning hindi po nag-i-emphasize o naglalarawan po doon po sa salitang yun? Katulad na lamang po ng Catholic.
So paano mo malalaman na yan po ay pagkakaisa kung hindi ginamitan ng paglalarawan? So dito pa lang mali na. Ikaw lang yung narinig kong tao na meaning describe itself. Ang sagot, no. Kaya tinanong ko, kaya ka ba lumipat sa Katoliko sapagkat itinuruan kanya na ang meaning po na ang Greek ng universal ay pagkakaisa? Yes or no? Then saan ka nakakita ng Greek word pagkakaisa? Greek word pagkakaisa? Yung Greek word ng universal ay pagkakaisa, I mean. Saan ka nakabasa nun? Sino ngayon yung papalusot? Ako? May nabasa ako, hindi niya nga titulan. Hindi niya nga alam ang salita ay dinidescribe po, nilalarawan po ng mga maraming salita upang ma-emphasize yun. Hindi niya nga alam yun. Ayan. Kaya, yung mga tututol dyan ng pastor ni Light TV, lalo ng iglesia ni Soriano na lagas na, hinahamon ko kayong lahat ng debate. Dito po mismo sa platform ni Russia, lahat kayo hinahamon ko. At lahat ng tutol na si Kristo ay baptist, hinahamon ko kayo isa-isa. Nag-formal debate po dito, katulad po ng paglalaban sa argumento namin ni Brother Bonnie ngayon. Tutulan nyo. Ayan. So, uulitin ko, doon sa church daw na binanggit, adjectives daw. Sabi ni sino ba yung si Pilapil? Sige nga, paki-emphasize mo yung adjectives nga sa akin. Proper noun at common noun. Sige nga. Kaya nga ginamit ko po yung verb can be used as a noun. Ang sagot ko po ay yes, according sa grammar principle ng Girand. Anong sabi po doon? Ang verb pwede magamit as function doon po sa noun. Kaya nga po, yung 1 Corinthians chapter 12 verse 13, yung salitang i-baptistimen, ginamit po dyan sa usage, baptize in wash, multi-application, multi-functions. Ay, kulang kayo sa aral, kailangan mag-research kayo ng marami. 'Di ba? Kaya sinasabi ko, wala po si Kristo nagtatag ng Roman Catholic Church. Bakit? Bago pa sumulpot ang Roman Catholic Church, wala na po dito sa lupa physical si Kristo. Wala na po. Kasi sino nagtatag doon? According po sa sa Apostles' Creed ni Clement H. Crook. Sino? Mga hindi kilalang obispo. Isa po doon si Constantine, no, si Ignacio, si Pope Gregory. Pagkatapos sinabi mo pa, ang first pope daw sa Bible, Matthew 16:18, ay si Pedro. Papaputol ko daliri kung lima kung mababasa mo dyan, na may tumawag pong alagad. Papa Pedro. Walang ganon. Dito sa first century Bible, wala. Papa Pedro. Hindi nyo pwede gamitin sa akin yung palusot nyo na father, ng Greek word ay pater. Ang Greek word po ng salitang pope ay papa. Hindi po pater. Kasi kung magiging pater, ang Greek word ng papa, si Abraham tinawag din na papa. Hindi na ngayon first pope si si Peter. Si Abraham na ang first pope ngayon. Nyo, inconsistent ang tindig na yan, Bonnie. Kahit po sa takip ng Biblia, tulad ng sinasabi ko, hindi mababasa. Kung sabihin ng first pope, bigyan mo po ako ng papa sa Greek, ginamitan si Peter sa Bible. At alagad na tagasunod ni Pedro, tinawag siya Papa P. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and Roman Catholic. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at nag-comment. Meron tayong 199 na nag-live comment. Pasasalamat lang ito. Tapos na yung debate ninyo. Unahin natin si Pastor Dino. Pastor, salamat. Naka-mute ka. Ayun, maraming Ayan. salamat mga yes. Ayan, Okay. maraming salamat po. Dinig ba ako? So, okay Ayan, na. maraming salamat po. Sa unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon pong ito na itindig po natin ng malinaw
ang tamang pananampalataya na ito ay sa Diyos, na si Kristo, no, ay nasa Baptist Church. Kasi kung sino man pong pastor, sino man pong maniniwala na sabihin mo ikaw ay Baptist tapos sabihin mo wala si Kristo sa Baptist, ay wala yan. Kaya po, pag Baptist ka, si Kristo ay nasa Baptist, mababasa sa Biblia, sa mga referensya na hindi ninututulan ni Brother Bonnie. Kaya pangalawa, salamat din po sa ating kalaban, si Brother Bonnie. Ayan, kaibigan po kami niyan, wala po kaming personalan. At salamat din po no, sa ating platform, Russia Vista, at sa moderator kay Brother Russia. At sa lahat pong mananampalataya, mga Baptist, salamat po sa inyong pag-support ngayon at sa panonood. Paki-share po ng ating live. Then, sa mga Roman Catholic Church, shout out din po sa inyo dyan. Marami din pa akong kaibigan. Kaya po, argumento lang tayo at sa lahat po na maghamon sa atin ng debate, willing po akong tumanggap kahit ano pong paksa against po sa aming tinuturo. At lagi po ninyong abangan na sa TikTok po kami palagi. No? Lagi po kami nakipag-discussion at sa iba't ibang platform. At saka sa Every Devotion namin, kung willing po kayong sumali, paki-PM lang po para tayo po ay mag-aralan. God bless at magandang tanghali po sa atin lahat. Okay, at syempre, Brother Bonnie, pasalamat lang din. Okay, salamat sa bawat isa. Salamat din una-una. Salamat sa Russia TV na nag-moderate sa amin. At salamat din kay Bro Dino ng OFB FD ng Defenders ng Baptist. Totoo yun. Matalay kami matagal kami magkaibigan, Bro Dino. Salamat din sa mga nanonood dyan at sana no, mayroon kayong napulot na aral. Sa mga bashers din dyan, shout out din sa inyo. Salamat din sa inyo kasi kung walang bashers, hindi din tayo matuto. Salamat sa mga bashers, salamat din sa mga nanonood. Sa lahat ng mga nanonood dyan, shout out sa inyo at aral din tayo, mag-aral lang tayo sa bawat isa. Itong pag-usap namin ni Bro Dino is pag-aaral po ito. Wala po kaming away personal, wala. Kaibigan po talaga kami ni Bro Dino. Kaya yun, God bless us all at magandang tanghali sa ating lahat. Magandang hapon pala. Thank you din. At Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging nanonood sa atin at laging naniniwala sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dulong ito, nandito si Pastor Dino Diaz, kilala natin to. At si Brother Bonnie, yung aking baging kaibigan mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa yung pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. I hope na tingnan din ng ating mga speaker yung comment, baka meron naghahamon dyan, so pwede kayo mga kapatid mag-PM lang kayo sa akin at please follow me sa aking Facebook mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live. You can follow also these two gentlemen here. Nandito si Dino, kung gusto nyo magsuri sa Baptist pwede kayong magtanong dyan. Siyempre si Brother Bonnie kung gusto nyo magsuri sa Roman Catholic Church mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV din. Dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So, maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near.